Hello, hello sa mga Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo? And welcome to James Tarot PH. Ngayon po, pag-usapan natin ang yung April bonus reading. Kung hindi nyo pa po napapanood ang inyong April 2025 forecast para sa mga Aquarius, hanapin nyo lang po sa aking YouTube channel, ang Aquarius April 2025 reading. Sa ngayon, pag-usapan natin ano yung mga dagdag messages o kaya mga dagdag gabay at impormasyon na gustong ipagkaloob sa inyo ng inyong mismong spirit guides this month. So kung nyo lang po yung mga resonate kayo ha, yung ibang impormasyon ay para po sa ibang Aquarius yon. Kaya po talasan ang inyong intuition para makuha nyo po ang messages na kaloob sa inyo ng inyong mismong spirit guide sa ating reading. Thank you po ulit sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe, saka sa, hindi po nag-skip ng ads, saka po sa mga nagdo-donate. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal sa ating channel. So Aquarius, ano ang naghihintay sa iyong dagdag kaalaman at impormasyon mula sa iyong spirit guides this month? Inhale and exhale. At your overall energy, you have the Six of Swords. Ooh, beautiful. In the area of your conflict, you have the Five of Swords. In the area to focus on, you have the King of Wands. In the area what's coming in, you have the King of Pentacles. Wow, kaperahan. In the area of your divine message, meron kang Ten of Wands. At ang yung anchor being moving forward, meron kang the Devil card. Okay, pag-usapan natin yan later. Ayusin ko lang ito. At the bottom of your deck, you have the Two of Swords. So, this time, Aquarius, ano daw yung mga bagay na kailangan mo nang mag-decide? I'm hearing meron ka daw iniiwasang bagay na pagdesisyonan this time. Whether sa love life ba yan, o sa career mo, o kaya sa buhay mo sa pamilya, o kaya sa isang desisyon na talagang hirap na hirap ka nang mag-decide, kaya parang feeling mo ay ayaw mo munang i-touch o ayaw mo munang pag-usapan o kahit man lang ma-mention ayaw mong isipin because hirap ka. This time sinasabihan ka ng iyong spirit guides na kung ano man daw ang magiging decision mo, that is the right decision. That's what I'm hearing. I know that parang dalawang nag-uumpukang bagay yan sa life mo this time eh. And parang ayaw mo mawala ang isa dahil pipiliin mo yung isa. Whether love life man ito o something endeavor in your life. And spirit guides are telling you na hindi kailangan palagi nasisihin mo ang sarili mo whether pipiliin mo itong bagay. Dapat daw laging kasama ang iyong puso, ang iyong intuition, at paniwalaan mo daw kung ano yung tinitibok ng iyong puso at tawag ng iyong damdamin sa tungkol sa desisyon mo na iyan. Okay, Aquarius, there are indecisions in your life right now na kailangan mong aksyonan. Start na tayo. In the area of your overall energy, meron kang Six of Swords. So, sinasabi dito, gusto mo nang pumunta doon sa tahimik na buhay, yung parang gusto mo nang kumawala sa drama, sa problema. And this time siguro sa life mo ang gulo-gulo, ano, maraming kailangang bayaran, ang daming problema sa trabaho, problema pampamilya, siguro meron kayong mga conflict here and there, and you're thinking, paano po ba ito, kailan po ba gagaan, kailan ko ba makukuha yung parang kalinawan at saka katiwasayan ng life ko. It's been very problematic, parang nakaraang mga 2 taon. That's what I'm hearing. Past 2 years. And may mga bagay in your life na parang gulong-gulo ka. And there's no clear result or clear destination as of now. And parang bawat try mo, bawat gawa mo, iba ang nagiging resulta kaysa sa pinlano mo, And then you're just praying to God na please dalhin niyo na po ako sa calmer waters. Alam mo, nakikita kong solution dito this time. Two of Swords. Parang face your reality. I'm hearing that. Face your reality and see the truth about something in your life. Kaya siguro hindi mo mapagdesisyonan yung isang bagay because hindi mo pa hinaharap yung katotohanan nito at saka nito. Kaya hindi ka makapamili. Timbangin mo daw kung ano ang mas importante para makapunta ka na sa tahimik at calmer shores. Para makapag-let go ka na. That's what I'm hearing. Mag-let go ka na from other people in your life na parang iisip mo, kakayanin ko ba nang wala siya? Kakayanin ko bang pumunta doon at iwan tong lugar na ito, tong mga taong ito, o tong trabahong ito? Am I choosing the wrong side? Parang ganyan. Or am I choosing the wrong decision? Ganyan. Parang doon yung mga, yung mga dilemma mo this time, yung parang back and forth na confusion para sa'yo at hindi mo maisip kung anong tamang desisyon.
pero kating-kati ka na at gustong-gusto mo nang lumagay at pumunta na sa mas maayos na buhay at makawala na sa lugar na ito o sa taong ito o sa sitwasyon na ito. Kung medyo magulo ba ang iyong marriage o partnership this time and nahihirapan kang pumili kung mag-stay ka pa ba o hindi. Pwede rin sa trabaho ito o passion mo o kaya sa negosyo, ganyan. Anything na talagang hirap na hirap ka mag-decide, lagi mo ito pakinggan ng iyong puso. Doon ka dadalhin yun patungo sa tamang lugar at destinasyon na laan sa iyo ni God. Okay? Now is the right time for you to decide. The Six of Swords being clarified by the Knight of Cups. Ooh! An offer is gonna come to you this time. An offer, wedding offer of advice, offer of comfort, o kaya an offer of an idea, o kaya ay talagang literal na offer of a position, trabaho, ganyan, somewhere else. Ang dadala sa'yo sa ibang lugar o ibang status ng life mo, ibang estado ng buhay mo. At makakapamili ka na, makakapag-decide ka na. Once dumating itong taong ito, na may hatid na magandang balita ng pwedeng suporta lang o kaya advice, ganyan, pwedeng hanggang ganun kasimple. O kaya malaking offer, pwedeng offer ng trabaho yan o pagkakakitaan, ganyan. So, depende sa darating sa life mo. Pero magkagayon man, kahit ganaman kaliit o kalakihan, sinasabi ko sa'yo, dadalhin ka niyan sa magandang buhay. Hindi doon sa show ni na Carla o ni na Regine, pero sa magandang buhay ng life mo. I'm seeing here na kailangan mo talaga mag-decide on this thing. This offer ay kailangan mong pagdesisyonan kung tatanggapin mo o hindi. Siguro, I don't know why I'm feeling the fear in you. Parang hinga ka naman, hindi ko po alam gagawin ko. Kukunin ko ba to? Para sa akin pa ba to? Ano mangyayari? Iiwan ko to? Sigurado ba ako? So, there are a lot of things in your life right now na hindi ka makapag-decide. But this offer is telling you, magandang buhay ang hatid. Patungo sa mas maayos na buhay kaysa sa buhay mo now. Okay? In the area of your conflict, you have the Five of Swords. Conflict sa iyo yung parang iniisip mo palagi kung tama ba yung desisyon ko? Tama ba yung gagawin ko? Baka magkamali ako? Baka, teka, tama ba yung sinabi niya? So parang dinadissect mong mabuti yung sitwasyon and you're not enjoying the fruit of the labor o hindi mo masyadong na-enjoy ang nangyayari because dinadissect mo mabuti. You're reading between the lines too much o kaya pinoproblema mo yung sinabi ng iba, ginawa ng iba, o paano naging proseso, pero hindi mo na lang iniisip na at least ikaw nanalo, o ikaw napunta sa iyo yung pabor, o kaya naging okay din ang lahat sa huli. Pero pag okay na yung nangyayari, pero yung isip mo nandun pa rin 5 days ago kung ano yung nangyari na nasaktan ka, inaway ka, ganyan, o kaya hindi naging maayos yung transaction, pero in the end, naging maayos din, pero yung nangyari dun habang tinatransaction, iniisip mo pa rin. So parang masyado mong problema yung maraming bagay at hindi ka na lang nagfo-focus doon sa kaligayahan, doon sa mga victories mo, sa mga napagtagumpayan mo. Tingnan mo, sa isip niya yung mga problema, pero yung mga tagumpay niya nakakalimutan niya sa background. Hindi niya minamagnetize yung bagay na yun. Parang doon siya nagfo-focus sa mga negatibo. So, ang conflict mo this time, Aquarius, sa buwan ng Abril, ay yung mag-focus ka sa optimism, sa joys of life. Ang mga problema, struggle, dumarating talaga yan eh. Parte na yan ng buhay natin eh. Pero kapag doon ka lagi nakafocus, yun ang ma-attract mo. Kaya lagi ka mag-focus sa positive. Okay? The Five of Swords being clarified by the Five of Pentacles. Five is all about change. So, change mo yung mindset mo. Laging optimistic. Laging positive ang outlook, okay? Five of Pentacles is all about struggle. Hindi ka mahina, hindi ka kulang, hindi ka hopeless, hindi ka helpless. Maraming paraan. Lagi mo daw, ang kwento kasi ni Five of Cups, kailangan mo daw i-focus ang iyong mga assets, ang iyong mga kalakasan, ang iyong mga strengths, at huwag ka daw magbibigay ng focus sa iyong mga weaknesses in order for you to find the right solution to get out of this struggle. So, make sure na kapag halimbawa ngayon sa buhay mo ngayon, nahihirapan ka siguro, and then isipin mo, ano kaya ang pwedeng solusyon dito na hindi ko pa nakikita before? Kung halimbawa, magaling ako magluto, di ba? Bakit hindi ako mag-try na magbenta ng gantong ulam? Yan, halimbawa ganyan. And then, ang galing-galing mo halimbawa gumawa ng leche flan, o kaya magaling ka gumawa ng menudo. Why not doon ka mag-start, di ba? So, unti-unti, solusyonan mo yung financial struggle. For others, halimbawa,
nakikita mo, walang tumutulong sa akin, ganyan-ganyan. Pero naisip mo bigla, teka, natanong ko na ba lahat? Nakapagsabi na ba ako dun sa mga taong importante sa akin na kailangan ko ng tulong? Baka naman hindi nila alam na kailangan ko ng tulong, kaya walang dumarating na tulong. So make sure na yung assets mo, yung mga possible things na pwede mong magamit sa life mo, gamitin mo yun so that makawala ka sa struggle na to. Huwag ka lagi mag-focus sa negative, okay? Tandaan mo, 5-5 is a change. Change in mindset and change in your strategy, okay? In the area to focus on this month, you have the King of Wands. King of Wands is having that power. Yung talagang ang galing-galing nito dumiskarte, si King of Wands. Kahit anong mangyari sa life niya, alam niya kung paano lulusutan yung problema, alam niya kung ano yung strategy na pwede niyang gawin, at alam niya na lahat ng haharapin niya, kakayanin niya. Lahat ng talent, skills, experience, knowledge ay nasa kanya, kaya mamaniin niya yan. Of course, may hirapan siya at some moment. Of course, iisipin niya, teka, paano ba to? Pero dahil malakas yung fire, yung apoy sa dibdib niya na yung motivation niya to move forward, yung dedication niya na maabot yung goal niya, sobrang lakas na kahit anong dumating ay hindi yun magigiba at hindi siya hihinto. Sinasabi rin dito na be the leader in your life, maging matapang ka, makinig ka rin sa ibang tao, make sure na kung may dating na tulong, tanggapin mo yun. At wag mo yung isipin na sobrang hina ako, kaya siguro sila lapit na lapit sa akin para alalayan ako kasi mahina ako o mapuro lang isip ko. O kaya walang-wala kasi ako, nakawawan naman ako. Wag mo laging isipin yun. Help is always a help. Abot kamay ka nilang binibigyan, nilalaan nila yung kamay nila sa'yo para tulungan ka. Yung mga taong yan na tumutulong sa'yo, padala yan ng Diyos. Okay? Para maaluwan yung mga problema mo. So this time, area to focus on, palakasin mo yung motivation sa puso mo, sa isip mo, para kanino ba ginagawa itong laban na ito? Itong problema na ito, pag natapos mo, sino ba mag-benefit nito? Para kanino? Sila ang gamitin mo inspirasyon para patuloy kang lumaban. Magkaroon ka ng King of Wands na tapang at motivasyon para pagpatuloy. Okay? The King of Wands being clarified by the Hierophant. Yes, kailangan mo daw talaga ng tulong from other people, pwedeng advice, pwedeng mentorship, pwede rin expertise nila, parang, uy, paano ba yung ganito? Baka naman matulungan mo ko sa ganyan. So, tapangan mo rin ang loob mo to ask for help. I'm hearing that. For others, pataasin ng iyong spiritual power. Baka ngayon sa mga panahon na ito, especially papasok tayo ng mahal na araw. Kung ano man po ang relihiyon ninyo, ha, palakasin mo daw yung spiritual mong kapangyarihan, yung energy within you. Lagi kang tumawag sa Diyos. I'm seeing here na protektado ka naman ng iyong spirit guides, ng iyong angel guides ni God, ng iyong mga dinadasalan, kung ano man po yung mga santo na dinadasalan ninyo. Protektado ka naman at saka lagi silang nandyan for you. Ang kailangan lang nila from you ay lakasan mo ang iyong loob at huwag kang papapigil kapag halimbawa may dumarating na mga problema. Lagi mong iisipin na kaya mo at malakas ka at laging may solusyon, okay? In the area of what's coming in, ito naman ang maganda. You have the King of Pentacles. I'm seeing here, may darating sa life mo na isang opportunity this time and you need to decide on this, ha? Kailangan mo to mag-decision, hindi mo pwedeng parang, ayoko niyan, wag na lang. Yung parang lagi ka nang hihina, yung parang lagi mong hindi mo alam ang gagawin. May mga times sa life natin na kailangan mo mag-decide. This is for your own good and for your future. I'm hearing, wag ka daw laging magkakasya sa comfort zone mo. Always, not always, pero pag hinihiling ng pagkakataon na kailangan mong sumugal sa buhay o mag-take risk sa isang bagay, wag mong pigilan ang sarili mo sa kutob mo at saka sa tawag ang damdamin mo na sumugal sa isang bagay. Wag literal na sugal, ha, walang mabuti magagawa sa iyo ang literal na sugal. Yung pagsugal sa buhay, yung pag-risk sa mga bagay-bagay, doon may growth. At pag may growth, may pag-abante sa buhay, may pag-level up sa life, okay? The King of Pentacles telling you to be practical this time. Maraming resources sa paligid mo. And I'm seeing here na parang mamamagnet mo this time. Yung parang ibang help and abundance and opportunities. Bigla-bigla this something lalapit sa iyo, mag-aalok ng trabaho. O kaya may makikita ka na bagong posisyon doon. Parang, uy, pwede ko yung rentahan yan. Gawin kong karinderya, ganyan. O kaya,
madidiscover mo na pwede ka mag-social media at kumita sa social media this time. So, yung energy mo pagpasok dito sa buwan na ito ay puro kaperahan. Expanding your financial experiences and opportunities. I'm saying magkakaroon ka ng diskarte. Yan, may diskarte ka this time. Pwedeng bagong passion project o kaya sideline. I'm hearing dito, pero kang main na pinagkakakitaan doon, pwede trabaho yan, o kung ano man po. And then magkakaroon ka ng sideline ng pandagdag, pantustos. So may diskarte ka this time to get yung monetary mong pangailangan. Congratulations. King of Pentacles being clarified by the Seven of Cups. Yes, tamang-tama yung sinabi ko. Ang daming papasok this time sa life mo na mga opportunities at mga pintuan. At ikaw, ma-overwhelm ka na naman at hindi mo alam kung anong pipiliin mo. Kaya, kailangan mo ng Two of Swords, decision. Kailangan mo upuan ito at timbangin. Ano kaya ang pwede kong i-prioritize dito na potensyal kung mapapakinabangan? Halimbawa, ang dami dyan, merong bagong trabaho, bagong sideline, social media, halimbawa. Tapos, meron ka pang naisip na negosyo sa bahay mo na okay halimbawa. So, isipin mo, timbangin mo, alin kaya ang much better for me? San ba ako magaling? San ba ako kahit paano may alam? Alam ba ako magluto? E di, try mo magkarinderya o magluto ng something. Pwede mo ring gamitin yung content online, mga luto-luto, ganyan. O kaya, marunong ka mag-ukay-ukay, magaling ka sa negosyo, magaling ka sa kwentahan ng kung ano-ano, magaling ka sa sales talk. Hindi mag-try ka magbenta ng kung ano-ano. So, doors are opening up for you. I'm hearing parang lalabas sa isip mo yung mga gusto mong gawin bigla. Parang kakaroon ka ng lakas sa loob na, why not try ko to? So, this time, choose what's the best option for you. Okay? In the area of your divine advice, meron ka naman 10 of Wands. Sinasabi sa iyo ng spirit guides mo, may mga dalahin ka daw na sobra-sobra na. Parang, kaya mo pa ba? Parang kaya mo pa bang bitbitin ng mga ito o time na para i-delegate mo na ito sa ibang tao? Halimbawa sa trabaho, sobra-sobra na yung ginagawa mo, sobra na sa iyong job description, parang yung boss mo o yung mga workmates mo pinapasa sa iyo yung trabaho, hindi mo naman na trabaho yun, trabaho na nila yun. Pero dahil sobrang bait mo at gusto mo makisama, ginagawa mo. This time, parang kailangan mo na mag-decide na parang, uy, sobra na ito, kunin nyo na to mga trabaho ninyo. Hindi ko na to trabaho at sobra-sobra na para gumaan naman ang yung pakiramdam, gumaan ang yung loads. But first time, meron kang dinadamdam na malalim, na mabigat, na makirot, and kinakanya mo lang, sinasarili mo lang. Parang this time, sinasabi ng spirit guides mo, huy, huwag mo na kim-kimin yan, sabihin mo na sa right person kung ano yung dinadala mo para gumaan yan at para ma-resolve na din. Kasi baka sobrang katahimikan mo at hindi mo ina-address yung issue na yan, lalong humahaba yung problema. Kung ina-address mo na noon pa, baka naayos na yun at naka mag-move on ka na at gumaan-gaan ang pakiramdam mo. So you're given the option and the freedom to choose. Sasabihin ko na ba o hindi? Pag ba sinabi ko to, ano ang gagaan? Ano ang maaayos sa life ko? It's time for you also to think, ano ba dapat yung i-prioritize ko this time? Ito ba o ito? Pag ito hindi na importante, let go ko na yan para lalong hindi ako mahirapan. Ito bang mga responsibilities na to ay para sa akin pa ba to? Kung hindi na, i-delegate ko to sa kapatid ko. Matagal na akong breadwinner. So this time naman yung kapatid ko nakagraduate, baka siya na kailangan sumalo ng bill sa ilaw, halimbawa, ganyan, para ikaw na lang sumalo dun sa isa at makapag-ipon ka pa, 'di ba? So ang isipin mo daw, sabi ng spirit guides mo, ay pagbabawas ng mga dalahin, whether responsibilities o duties o damdamin na matagalan dapat kumawala sa iyong iniisip at sa iyong puso. Okay? Malapit ka na rin daw sa dulo ng iyong destinasyon kung kayo po ay nahihirapan this time sa mga tinatrabaho mong passion project o goal o results na hinihintay. Konting push pa. That's what I'm hearing. Konting push pa at malapit ka na sa goal mo. Okay? The 10 of Wands being clarified by the 5 of Wands. Yes. Alam mo, itong paghahaba ng conflict, paghahaba ng bagahe mo, yung parang, uy, kayo na to. Sobra-sobra na yung dinadala ko, sobra-sobra na yung responsibilities. Kaya nyo na yan. Ipasa ko na sa inyo kasi para gumaan yung conflict ko, makapag-move forward na ako sa life ko, mahanap ko rin yung para sa akin, para makapag-focus ako sa ibang bagay, and magkaroon ng bukas na space for me to other things, new things to come in. Magdadala din daw yan syempre ng mga diskurso sa mga tao sa paligid mo. I'm hearing, syempre, iba-iba ang opinion nila sa sasabihin mo, sa gagawin mo, 'di ba? May bago kang plano, pagbabawas ng loads, pagbabawas ng dalahin mo. And then people, alam mo, normal na kung other people might not understand you, they might
misinterpret kung ano yung gusto mong gawin, kung paano mo sinabi, di ba? Kasi sanay na sila na ikaw ang gumagawa eh. Sanay na sila na kinakanya mo lahat eh, na pinapasan mo ang lahat. Kaya pag binitawan mo na yung mga bagay na yan, syempre magkakaroon ng mga conflict, di pagkakaunawaan. Ang kailangan mo this time ay pasensya. Lawakan mo ang isip mo. Kung naniniwala ka talaga na in the near future, para sa ikabubuti mo rin to at ikabubuti nila, ay maganda na nga daanan to this time. At eventually, marirealize din nila na tama itong ginawa mo, na ito na yung decision mo at ito yung paninindigan mo, so that makarating ka na sa destination mo at mabawasan na lahat ng mabibigat na dinadala mo for so many years. I'm seeing here na matututo ka rin dito with this conflict with other people. Marirealize mo rin kung, okay, tama pala. Okay, dapat pala ibigay ko na talaga. Ito yung para sa akin, ito yung para sa kanila. Dapat namin itong puntahan talaga because may lessons kang matututunan dito pa rin sila. May lessons about life and lessons about responsibilities and being true to your authentic self. And walang mali kung uunahin mo ang sarili mo at papaboran mo naman this time ang sarili mo. Especially kung buong buhay mo ay naging mapagbigay ka at inuna mo lagi sila. Okay? In the area of your anchor being moving forward, you have the devil card. I'm seeing here na huwag ka daw papakahon o kadena sa mga tao o iniisip mo na nagpapalimit sa iyong full potential. Pagpasok ng Mayo, ang dami mong pwedeng simulan, ang dami mong gagawin, especially nakapag-decide ka na this April kung ano mga dapat mong gawin in the near future. Parang this time, alam mo na yung goal mo, alam mo na yung path na pupuntahan mo, your destination. So make sure na puputulin mo na yung connection mo sa mga tao o sitwasyon, ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo. Na alam mo, pagpunta sa bagong buhay, hindi na sila magiging parte nun. Whether past lover, o kaya mga taong toxic, o kaya yung hindi nakakaunawa sa mga bagay na gusto mong abutin. Aquarius. I'm seeing here na parang, you know what, kung kaya mong baguhin ang life mo for the better, old ways cannot give you new products. Old ways cannot give you your new ideas. Okay? So, have peace in your heart na kung ano man yung iiwanan mo at puputulin mo ay for your greater good. I'm also seeing here na wag malitiin ang sarili mo. Yes, malayo pa pero malayo na. At wag mo rin laging iisipin na ang layo-layo pa, kakayanin ko ba to? Huwag mo i-compare ang sarili mo sa iba porque minarating na sila, ikaw dito pa lang. You have your own journey at huwag mo rin, I don't know why, pero sinasabi dito na huwag kang papadistract sa mga temptasyon. Bawa temptasyon ng gimmick, temptasyon ng bisyo, o kaya temptasyon ng paghayahay sa bahay. Yung parang, bukas na lang yan. Yung parang naging, kampante ka sa life. Kaya naging inconsistent ka sa mga gusto mong gawin. This time around, it's time for you to really focus on what you really want and avoid other distractions para mas mabilis kang makarating sa iyong destination. Okay? Aquarius, the devil card is being clarified by the King of Cups. Yes, tama. Magkaroon ka ng kalakasan and power na putulin talaga. Kasi tingnan mo si King of Swords, King of Cups, dito, malakas ang loob niya. Kahit anong gulo sa paligid niya, kahit anong drama o conflict, balance siya eh. Hindi niya hinahayaan na yung emosyon niya ang magdikta ng sasabihin niya at desisyon niya sa life. At hindi rin niya hahayaan na maging emotional siya at makapagsalita siya ng mga maling salita. Very composed siya. Alam niya kung kailan siya magkasalita, alam niya kung kailan siya a-action, at hindi niya hahayaan na magamit siya by someone else. Lagi niyang pinapagaan ang isip niya. So make sure na putulin ang mga negatibo sa life, whether tao, emosyon, pag-iisip, mga maling pag-iisip, mga maling sitwasyon, maling place na sa life mo. Huwag ka lagi magkakasya sa less. You have all the potentials in life, kaya huwag kang papapigil sa mga taong alam mong hindi makakabuti sa'yo. And always choose to be happy, balance ang life, balance ang buhay, at laging mas mataas ang isip kesa emosyon. Okay, Aquarius, additional message. We have Desert Passage. Trust there's a divine plan. Like I've said, dito sa iyong mga bagahin na gusto mo nang ibaba, lagi mong isipin na may higher purpose si God for you. Especially here sa iyong layo with the Six of Swords, pagpunta sa mas calmer waters, at pag-decide na
kunin itong offer na ito at magkaroon ka ng desisyon sa life, maging active ka sa life mo, maniwala ka na there is a divine plan. May plano sa iyo ang Diyos, dadalhin ka niya sa mas matiwasay na buhay. Siguro ngayon parang kang nasa disyerto, hindi mo alam kung nasa ng dulo, nasa ng tubig, nasa ng bountiful na forest. Pero ngayon sinasabi na daanan mo, diretso ka at guided ka ni God. Okay? Ito ang angel whisper for you. You have 2-2-2 balance. Like I said here, with the King of Cups, may balance sa buhay mo. Tandaan mo to, 2-2-2 balance, especially with the Two of Swords also here. Now is the time to take inventory of your feelings with your emotions here. Are there any feelings of imbalance or resistance? Divine whispers are here to remind you that the alignment that you seek also seeks you. Breathe, rest, and reset. Itong affirmation mo this time, what feels peaceful and calm easily finds me as I restore the balance within me. So kailangan mo talaga ayusin ang buhay mo, mag-decide ka na in order for you to get back on track at magkaroon ng balance sa buhay mo. Kalimutan ang mga nega. Always choose peace and accept this offer. Decide on this. At laging pataasin ng spiritual power, tapangan ang sarili, magkaroon ng diskarte sa life, magbubukas sa mga pinto sa iyo, ibaba na ang mga responsibilities na nagpapahila sa iyo pababa at nagpapabigat sa buhay mo. At daanan ang mga conflict with other people, maintindihan ka na rin nila soon, and putulin ang connection sa mga negatibong bagay, tao, sitwasyon, and you will get the balance that you need in your life. So Aquarius, that is your bonus reading for April. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tarot Page. God bless everybody.